Magandang gabi Marinduque at narito po tayo ngayon sa Barangay Bunganay, sa bayan po ng Buwak upang iulat po ito pong sitwasyon ng isang pagkalunod ng isang bata dito po sa Barangay Bunganay. At narito po tayo ngayon upang personal na kumuha po ng impormasyon doon po sa pangyayaring ito. At ayon po sa pauna pong report po sa atin, bandang alas at para po mabigyan po tayo ng kabuuang detalye ng pangyayari po ito ay ating ang barangay captain ng Barangay Bunganay kasama po ang kanya pong kagawad. Ano po? At bibigyan po natin ng pagkakataon. Ayan. Magandang gabi, Kap. Magandang gabi po. Opo. Narito po tayo ngayon upang humingi po tayo ng mga paunang impormasyon dito nga po sa nangyari pong ito na pagkalunod. Pwede po ba nyo kaming bigyan ng mga detalye? So sa punto pong ito ay nais ko po muna ibigay sa inyo ang aking pong kagawad na nakakasakop ng purok na ito para sa pong magbigay panayam o para kasi siya po yung kasi medyo na-report po sa akin ay medyo bandang huli na po. Apo. Kaya po ang ating pong kagalang-galang na kagawad Loren Artas ang magbibigay po Apo. ng... By the way, Kapitan, ano po pala ang buong pangalan mo? Ako po si Kapitan Marlon na Manaog Moncada. Manaog Moncada. Okay. Marlon. Si Kapitan Marlon. Okay. Ito po si Kagawad. Magandang gabi po. Pwede yung ating boses kasi wala po tayong lapel eh. Ano po? Sige Magandang po. gabi po. Aha. Kagawad, bilang kayo po yung nakakasakop dito sa Purok. Ano po? Opo. Anong oras po nangyari po itong insidente pong ito? Nasa pagitan po ng alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Opo. At doon po sa inyong investigasyon, ano po ang naging dahilan nito pong insidente ng pagkalunod ng batang ito na sa kasalukuyan po para sa mga nanonood po nating mga kabayan ay kasalukuyan pa rin po hinahanap ito pong biktima? Bali, nung alas 4:30 po siguro yun, nung kami nagbahog ng baboy, nakita po namin siya na nandyan nanonood sa mga nagaliguan sa dagat. Siguro po dahil nainggan niya siya at mga kabarkada niya yung nagaliguan po, at ayon po dun sa isa sa mga anak ko, na nung time na napadpad na siya ng alon sa bandang laot, hindi naman po niya akalain na nalulunod na pala yun. Humingi siya ng sakloloy si Victor. Kasama po niya yung isang naliligo na si Brix. Pero si Brix po nakatabi. Nung sinubukan po nila, sabi po nila na wag mong ilaban yung iyong katawan dun sa alon. Subalit pa rin po, napadpad pa rin siya dahil siya po ay hindi po baga lihitimong taga rito at hindi siya marunong na lumangoy sa malalaking alon. Yun po, sir. So, bali ito po ay pagligo ang naging cause. Lumigo po sila. Nagligo po siya. At doon po sa ating mga kabayan na hindi po nakakalam, mahirap pong ipakita ngayon yung sitwasyon ng ating dagat dahil medyo madilim na as of anong oras na? 7:59, mag-alas 8 na. Medyo talagang madilim po dito sa area pero malalaki po ang alon sa ng mga bandang 3 hanggang 5 o'clock ay talagang sobrang lalaki po ng alon dito po sa area pong ito ng Barangay Bunganay dito po sa bayan po ng Buwak. At ito po mga kabataan ito ay naliligo So mga taga saan po itong magkakabarkadang ito? Mga taga rito lang po, sir. Dito po sa Purok Maligaya. Pero yung pong biktima ay taga Kawit po, sir. Taga Kawit. Ang kaibigan po niya yung mga kasamahan niyang naliligo na taga rito sa Bunganay. So, bali yung pong pamilya po ay na-inform na po ba? Opo. Nandito po sila kanina. Yung pong kapatid na... So talagang kumpirmado dahil nasaksihan po ng mga witness na talagang kinain na po o kinuha sa malalaking alon. Meron na ba tayong pangalan dito sa biktima? Opo. Junior. 16 years old po siya. Pero talagang taga rito ba siya sa Marinduque? Hindi po, sir. Bali, dayo lang po sila. Nagatrabaho po sila dyan kay Wilson Mabuti.
Oh, okay. Opo. Pero yung mga magulang po niya, nandito? Nandito po. Nandito rin. Opo. Sila So po. talagang hindi siya sanay sa dagat. Opo. So yun maaaring yun ang naging cost. Opo. So sa ngayon po, ano po ang sino po ang katuwang maliban po sa barangay sa sinasagawa pong search and rescue operation? Nandito po ang kapulisan, ang DRR ng munisipyo, MDRR ng munisipyo, at saka ako po Coast Guard po ng Kawit. Mhm. So sa tingin po natin, ano po, bilang kayo po ay taga rito, lehitimong taga rito, ito po ba pag ganitong malaki ang alon, yung current ba nito ay pasaan? Ayon po doon sa mga mangingisda, Oho. iba-iba po yung takbo ng alon. Oo. At saka may posibilidad daw po dahil naka-t-shirt yung bata, baka daw po napasabit sa hibasanan kasi po hibas po kanina. Oo. So At ito dun- po, itong dun po area sa kayo ito, mayroon po ditong hibasanan na ano po. Oho. Yung mga coral area po dito. Oho. So talagang yun po yung pwedeng mangyari. Pwede po. So salamat po kagawad sa impormasyon bilang kayo po ang nakakasakop dito po sa Purok. Ano po nga pong Purok ere? Purok Maligaya po. Purok Maligaya, Barangay Bunganay, dito po sa bayan po ng Salamat po kagawad. Okay? At siguro si Kapitan po muli. Kapitan, ano po ang inyo pong aksyon na ginagawa? Ano po kapag ka po may mga ganito at ano po yung paalala ninyo? Hindi lamang doon sa mga kabataan o mga residente ng inyong barangay kapag ka po ganitong masama po ang panahon. So, bilang punong barangay po ay lagi namin pong ipinaalala sa kanila, lalo tigit pag ganitong may kalamidad. Kasi unang-una po ay nagbabato na po sa akin bilang punong barangay, ang MDRRMO ng mga kung posibleng ganitong may kalakasan ng alon, pagbaha, pag-ulan. At yan po binabato ko sa aking mga kagawad para sa madali ang dissemination po. At lalo tigit po pag may nakikita kaming ganito na malalaki na ang alon, pinagbabawal po namin ng maligo. Subalit siguro po sa kadahilanan na siguro nag-enjoy sa kasi hindi naman kasi kalakihan pa ng alon kanina. Ganun po ang aming pagpupursige at pagpapayo sa kanila. Ganun din po ang pagpapayo namin sa mga maliliit at malalaking mangingisda na wag muna pumalaot. At kung pumalaot man ay siguraduhin kapag nakaramdam sila ng ganitong takbo ng karan silang tumabi nang sa gayon ay maiwasan po ang anumang disgrasya na dala nito. Ayan. So bilang punong barangay ay inyo pong inapaalala ano po sa mga nasasakupan po ninyo na talagang maging maingat kapag ganitong hindi po maganda ang panahon. Opo. At kagawad o kapitan, ito po bang barangay ninyo ay malaking bahagi nito talagang Yes po. opo. So ito po bang pangyayari na pa lamang o may mga nauna ng pangyayaring ganito? Bali yan, excuse me, yan po ay bali pa dalawa na po. Mhm. Nung una po yan ay kapatid po niya, yung nauna. Dito rin po. Hindi po, doon po sa bandang Purok Masunurin Uno po, dyan po sa may bandaron yun, na kung saan po ay nagliligo sila pero hindi naman po ganito kalakihan, hindi po malalaki ang alon. Mhm. Bali, okay lang po yung panahon, subalit hindi po siguro marunong yatang lumangoy yun. Ay, rin po kasi nila taga Bunganay, ewan ko lang po baga kung bakit lagi sila dito sa Bunganay, saan palibasa po siguro. At ako po yung nagdala mismo sa hospital doon. Kahit ako po yung taga dito sa barangay Bunganay. Ginampanan ko po yun dahil bilang po ng barangay, Oho. kailangan po natin magligtas ng buhay. So yung una palang biktima ay kapatid din niya Kapatid mismo po niya. niya yun, opo. So talagang medyo nakakalungkot ito na impormasyon ano. Yes. Unang na biktima ng pagkalulod dito sa barangay din pong ito ay yung kapatid din niya. Yes. Tapos ngayon ito namang ang pangalan nga po nito, Si Victor Aguirre Jr. po. Victor Aguirre Jr. So talagang siguro paalala natin ano doon sa ating mga kababayan ano po na talagang maging maingat lalo na po kung tayo po ay hindi maalam lumangoy ano po. Yes. Or kapag talagang ganito kahit siguro maalam tayo kapitan ano po. Yes. Pag ganitong hindi maganda ang panahon ay talaga pong dapat maging maingat po tayo. So kapitan, meron po ba tayong curfew pa rin na pinapairal sa inyong barangay? Yes po, sir. Oo. Mahigpit pong pinagbabawal namin dito. Hanggang 10 o'clock lang po ang coffee hour dito. Oo. So sa bagay nangyari naman ito hindi pa oras ng curfew. So salamat po kapitan at siguro po ay mamaya po kunin din po namin ang numero ng inyong telepono para makipag-ugnayan po kung ano po ang magiging resulta nito pong sinasagawa na search and rescue operation ng MDRRMO, ng Bureau of Fire
at iba pang mga counterpart, ano po, especially ang barangay, ay alam po natin nakatutok po dito upang sana harinawa nga po, sana, mailigtas pa rin po itong biktima. Although, ilang oras na. Sa ngayon po, alas 8 na ng gabi, from 4 o'clock, almost 3 hours na. Ito pong nakakalipas. Magbuhat po nung tangay nga ng malaking alon at na malakas na current ng tubig, ito pong nasabi pong biktima. Okay, salamat po Kapitan, at may mensahe pa rin po ba kayo sa ating mga kabayan? So, paulit-ulit ko pong sinasabi sa aking mga kabarangay na mag-ingat sa ganitong mga pagkakataon, lalo't higit pag ang dagat ay nag-aalboroto, sadyang napanganib po, kaya stay ingat na lang po tayo. Ano po? At sana po ay makinig sa lahat ng ipinag-uutos at pinagpapayo, lalo't higit ng mga kagawaran ng sangguniang barangay ng Bunganay. Okay, salamat po, Okay at po. stay safe. Ano po, at sana po ay maging ligtas po palagi, lalo na po yung mga mamayan po ng Bunganay. Magandang gabi po. So, ayan po, at pakita natin yung, ayan. So, ayan. Sa ngayon po ay narito po, salamat po. Papakita po natin, ano po, ito po yung mga nakaantabay pa rin po ngayon na mga kinatawan po ng, may Coast Guard po pala tayo dito. Ayan, Kabalikat, Civicom, Bureau of Fire, sino pa? MD. At interviewin din po natin ang MDRRMO kung ano po yung magiging desisyon dito po sa sinasagawang ito. Ayan, mapakita po natin. Sir, pakiano natin yung dagat. Kita po nyo, namumuti pa rin po pag humahampas po yung alon dito po sa Dalampasigan o sa Pangpang. At sabi nga po kanina ay talagang mas marami po, mas malaki yung pong alon po kanina nung mga bandang alas 4 nung nangyari po itong insidente. Sa ngayon po ay patuloy pa rin inaantabayanan at hinihintay na medyo humina-hina na po yung alon bago nga po isagawa naman siguro yung talagang kung kinakailangan na ibaba na po yung bangka or mag-dive itong ating mga divers. Medyo ito pong area do sa mga kabayan po natin, marami pong coral reef po dito sa area na to. Ano po? So napakadelikado po na basta-basta po bumaba dito po sa area dahil mapasabit ang do sa mga coral at aksidente. So, lapit po tayo dito. Siguro si MDRRMO ang ating interviewin. Yan. Medyo, yan. Lapit po tayo. Siguro, ang interview po natin ang MDRRMO bago po ang Coast Guard. Ayan. Apo. Ayan. Kasama po natin ngayon ang pinuno po ng MDRRMO ng Buwak. So, siguro si dito na magpakilala. Apo. Okay, magandang gabi po sa inyong lahat sa Marinduque News. Ako po si Chito Larga, MDRRMO po ng Bayan ng Buwak. At kami po ay naririto ngayon. Opo. Medyo medyo malakas kasi yung ng alon. Wala tayong lapel, po. Lalakasan-lakasan lang natin ng konti. Okay po. Ayan. Siguro, ako na ako. Opo, sige po. Ayan, at muli po tayo nagbabalik. Medyo yung ating internet connection nagkaroon po ng problema. So narito po tayo ngayon upang patuloy po nahingan din po ng impormasyon ang MDRRMO ng Bayan po ng Buwak sa katauhan po ni Tito Chito Larga. Dito, po at sino-sino po pala yung mga kasama po yung dito ngayon? So, kasama po namin dito sa MDRRMO ang aming mga rescuer ng Bureau of Fire Protection. Oo. Ito po sa ating sa istasyon ng Bayan ng Buwak. Kasama po natin dito ang ERT ng MDRRMO, Emergency Rescue Team. At kasama rin po natin dito ang Philippine Coast Guard sa pamumuno po ni Sir Cueto. At kasama rin po natin dito ang kinatawan ng PDRRMO. So kami po yung mga nagtutulong-tulong dito para sa gawain namin dito sa pag-retrieve ng katawan ng nawawalang bata. So sa tingin po ninyo sa loob ng ilang oras na, halos 4 na oras na, from 4 o'clock o mahigit 3 oras na, may posibilidad pa kaya na ito ay buhay o po sa tingin po ninyo bilang kayo po ang kinaukulan? Sa tagal po ng hindi nakikita yung bangkay ng bata, yung tao, yung bata ay maaari pong ito ay wala ng buhay. Opo. At ang magiging operation namin po ay research and retrieval operation na po. Opo. So yun po ay
nagpulong-pulong po kami kanina ng Coast Guard, ng mga opisyalis ng barangay at ang PDRRMO na hanggang alas 9 po ay hihintayan namin na kung lulutang yung bata. At kung hindi po ay i-terminate namin ang operation ngayong gabi at magsisimula po kami ng operation ulit bukas ng umaga. Pero po habang kami wala ay inabilin po namin ang monitoring nitong baybayin sa mga opisyalis ng barangay ng Bunganay. Opo. So, yun po, wala, o kumbaga po ay wala na talagang masasabi nating wala na tayong chance ano po sa loob ng mahabang oras na yan. Kaya wala na po yung posibilidad na search and rescue. Wala na po. So ngayon po ay parang ang search and retrieval na. Opo. So nakakalungkot po ito na balita at kanina nga po doon sa pahayag ng barangay official, yung palang unang naging biktima din dito ng pagkalunod sa barangay na ito, kapatid mismo nitong biktima ngayon. Napakalungkot naman po. Opo. So talagang, kaya po sa MDRRMO, although talagang malawak po ang inyong sakop, hindi lamang yung sa baybayin natin, yung rescue, at kung ano po yung may kinalaman, ano po, doon sa mga panganib na nangyayari sa ating mga mamamayan. Ano po yung inyo pong maipapayo sa ating mga kababayan? So dito po sa pangyayaring ito, pinapayo po namin na ang mga barangay ay mag-monitor po ng mga bata, lalo na mga bata na naliligo sa panahong ganitong malalaki ang alon. Dapat ay nakabantay sila at sana ay mapayuhan na wag nang maligo sa ganitong kalalaking alon. Opo. So bali talagang ang unang-una po dito ay ang barangay ang dapat mag-look out itong sitwasyon. So ang first responder po natin dito ay ang mga barangay sa barangay. Opo. Kasi sila yung naririto at sila yung nakakita ng unang pangyayari. Opo. Sa inyo pong statistika, may ilan pong barangay dito sa bayan po ng Buwak ang nasa shoreline po natin? Dito po ay pagkakaalam ko ay mga 13 barangay ang kinabibilangan ng nasa shoreline. So ibig sabihin, malaki din palang area. Malaki po. Ito po ay nagmumula sa barangay ng Maligaya, ang dito po sa barangay ng Kawit. Opo. So dito po sa ating monitoring, ngayon po bang taong ito, may mga nauna pa ba tayong insidente ng pagkalunod dito sa ating bayan? Meron po kaming may insidente po nangyari ng pagkalunod. Ito po ay sa barangay ng pagitan po ng barangay ng Bantay at barangay ng Gugbak, doon sa ilog po. So ito po ay ang aming operation po ay umabot ng 5 oras. Kailangan po naming i-divert ang takbo ng ang daloy ng tubig ng ilog para magkaroon ng magandang pagkakataon ang aming mga rescuer na makita o makuha yung bata. Opo. So siguro sa mga kabayan po natin nagtatanong, ano po yung inyong ginagawa kapag may ganito po na pangyayari? Agad-agad ba kayong lumulusong? Papaano ba yung aktual na ginagawa ng MDRRMO and other counterpart and agencies kapag may ganitong pangyayari? So pag mga ganito po pangyayari ay tinatawagan po natin yung ating mga partner agencies, yung mga agencies na member po ng MDRRM Council. Katulad po natin kanina na ngayon kasama natin ang Philippine Coast Guard, member po sila ng council. Kaya inaalam po natin sila na may ganitong pangyayari. Pinaalam din po natin ang Bureau of Protection at ang iba pang member ng council. At pag nandun na po kami sa area, ina-assess namin po yung sitwasyon at hindi po kami basta-basta lumulusong o nagre-rescue. Dahil lang po ayaw namin na madagdagan pa yung casualty at iniingatan po. Unang-una po ay iniingatan po namin ang buhay ng mga responder. Ayan, hindi lang po pagliligtas ang ating iniisip, kundi pati po itong mga respondent ay mas una din po nating dapat na alagaan yung kaligtasan. Opo. Hindi lang yung basta tatalon tayo, sisisid po. O-observe din po natin kung ano yung talagang sitwasyon dito po sa area. So, meron pa ba kayong gustong ipaabot sa ating mga kabayan bilang hepe po ng MDRRMO sa bayan po ng Buwak? Mga paalala na pwede pong maggabay sa ating mga kababayan. Okay po. Pinapaalala lang po na ngayon po ay panahon ng taglaki ng ating tubig sa dagat, ay pinapayuhan po natin na kung maaari po ang ating mga punong barangay sa kahabaan ng ating shoreline na magbanman sa kanilang mga shoreline
at baka meron po mga bata na nananais na lumangoy habang malaki ang tubig. So dapat ay mapigilan sila. At yung po namang ating mga kababayan na nandiyan sa mga medyo parte ng kabundukan, ngayon po ay panahon ng tagulan at nauuso po ang mga landslide. So kaunting paalala po sa mga kabarangay natin na mag-ingat, lalo pa yung mga nasa kabundukan. So hindi lamang po yung nasa tabing dagat, meron din tayong mga kailugan Opo. at mga kabundukan na talaga pwedeng maging front po ng anumang aksidente o insidente na may kaugnayan po sa kaligtasan o panganib na pwedeng mangyari sa ating mga kababayan. Meron pa po ba kayong gustong ipaabot sa ating mga kababayan o mga mensahe? Yun lang po at sana po ay pag ganitong mga panahon ng mga kalamidad ay sana po ay doble natin ang pag-iingat at pinapaabot ko rin po ang pasasalamat sa ngayon sa aming mga kasama dito, ang Philippine Coast Guard, ang barangay officials po ng barangay ng Cavite at ng barangay ng Bunganay. Pasasalamat din po sa PDRMO at ang ating mga kasamang member ng Emergency Response Team na narito. Yun lamang po at yun po, maraming salamat sa inyo. Yes. At kami po siguro, pag nag-terminate po kami ngayong gabi ay babalik po kami as early as 6 a.m. ay narito na po kami upang maghanap po ng mga namamalaman. Opo, salamat po at mag-ingat din po kayo palagi. Ano po? Salamat po sa pamunuan po ng MDRM. Okay, salamat Magandang gabi po. Yan. So, napanood po natin o na-interview po natin ay ang kinatawan ng Municipal Stress Reduction ng bayan po ng Buwak. At siguro po ay kukuha din po tayo ng nasa na ang ating Coast Guard. Oo, yan natin. So, doon po sa mga kabubukas pa lamang po ng kanilang mga Facebook, ang pangyayari pong ito ng pagkalulot ay naganap po dito po sa bayan po ng Buwak, particular dito po sa Barangay Bunganay, dito po at kung saan ngayon po ay Coast Guard. Intervene din po natin ng Coast Guard, ayan, medyo madilim na po at dito sa area. Sino kaya ang pwede nating ayan. Sir, good evening. Ayan. Kayo po ay bahagi po ng Coast Guard sa saan pong area po kayo? Gasan po kami, Gasan. Gasan, po. Sako po nyo itong area ng Buwak. Apo. So, ang function po nyo ay buong probinsya or particular lang sa bayan po ng Gasan? Particular ng Gasan ng Gambino Vista, Apo. ang area namin. Apo. Pero siyempre po yung command ay hindi lamang ibig sabihin binabantay natin na yung kabuang katubigan ng ating lalawigan. Apo. Sir, bilang kayo po yung pong namahala or ahensya na may kinalaman po dito sa ating katubigan sa dagat, o ating coastal lines, ano po yung pong paalala po ninyo sa ating mga kababayan kapag ganitong lumalakas yung dagat natin? Mas tawagan namin dyan, gagantong panahon at malalaking alon, manatili na lang sa bahay, huwag nang magligo. At yung mga magulang naman, maaari pakibantayan at pagsabihan yung mga anak para di na maulit yung gantong insidente. So yun po bang ating mga sa monitoring po nyo ngayon na medyo malakas yung mga pag-alo natin, yung dagat natin, yun po bang dagat natin ay possible din po ba na maka-apekto doon sa ating mga mangingisda? Malaki. Opo. Talagang posibilidad na makapekto kasi pagka ganito, na-advise namin yung mga mangisda na huwag nang lumawat hanggat maaari. Kasi nga, mahirap buhay naman magiging kapalit. Yung isda, nandyan lang yan sa dagat eh. Opo. Ayun ang advice namin sa kanila na huwag nang lumawat. Sir, medyo natatanong din lang po natin kasi sa lawak ng katubigan o karagatan ng dagat ng Marinduque, paano po nyo namumonitor itong mga ganitong sitwasyon? Nagkakanda kami ng maritime patrol. 3 times a week, saka shoreline patrol, daily yun. Yan ang monitoring namin dito sa buong Marinduque. Kada per municipality naman may naka-designate na substation. Kaya disseminate na lang din yung pag-conduct ng maritime patrol. So may mga substation po tayo. Bukod po yung sa Balanakan, yun po ba yung pinaka-main natin? Ay hindi po. Bali substation lang po kami dito. Balanakan, saka Gasan, saka sa Santa Cruz po. 3 substation. Opo, 3 substation. Opo.
So kayo po ay gasan. Gasan po. O, kaya yung responde po nyo mas malapit. Opo. Adi kayo na po ang Kami tumakbo pong, dito. Rumisponde dito po. Kasi Opo. kami po yung substation na malapit dito sa Bunganay. Opo. Sa monitoring nyo sir, dito sa ating mga coastal line, ano po yung pangkalahatang monitoring po ninyo ngayon po ba ay may mga illegal pa rin tayong mga mangisda? Medyo nag-ihisigway natin yung tanong ano kasi kayo po yung nasa ano natin Opo. karagatan. Sorry. Kumusta naman po? So far naman po wala na po tayong mga illegal na sa sightings dito po ng mga tulad ng mga dynamite fishing po wala naman po. Wala naman sa ngayon. So sir, yun yung palang biyahe natin ng gasan, meron po ba papunta ng Mindoro? Meron po pero kailangan may i-comply silang requirements para makatawid sila papuntang Pinamalayan. Opo, mayroon pa rin pong mayroon pa ring requirements na hinahingi. Opo, yung paparating Yung at saka pabalik po, papunta pong Pinamalayan, meron po pero pabalik po, naglabas po ng guidance si Mayora, si Merlin po. Wala po muna papapasukin po, LSI saka Apor po. Apor. Oo. Sir, meron ba kayong iba pang mensahe kasi may na-interview na rin natin yung ibang mga opisyal natin. Sa side naman po niyo sa inyong ahensya sa Coast Guard bilang kayo po yung talagang tagapamahala ng ating coastal line. Ano po yung inyo pong paalala sa ating mga kababayan at ano po yung mga mensahe din po ninyo lalo na sa panahong ito na may ganitong insidente. Yun na nga po, tulad po ng sinabi po ng ating personnel po na Sir Larga sa MDR po. Pagka ganitong panahon po, habagat o hanging lubang na tinatawag nila tulad ngayon, hanging lubang, malakas, ay manatili na sa bahay at doon naman sa mga mangingisda po ay doon na rin po, wag na pong pumalawot hanggat maaari po. Opo. Sir, bukas narito pa rin kayo? Opo, magkakaroon po kami ng search and retrieval po. Kasama po namin mga ibang agency po. Opo, opo. Kasi ngayon po ay medyo mahirap na po, risky na po talaga. Opo. Saka pag medyo kumalma po, yun, ilalaunch po namin yung floating asset bukas po. So bali ngayon sir ay gaya na nabanggit din ng MDRR mo, wala na tayong inaalis na natin yung posibilidad na buhay pa yung biktima. Medyo hindi pa namin makakapag-decide sana pero bukas malalaman ko man talaga. Opo, opo. So pwedeng bukas malaman kung search and retrieval lang gagawin natin. Opo. Okay, thank you sir. At meron pa ba kayong gusto pang batiin sa inyong pamunuan? Wala naman po. Yun lang po, yung pag-iingatan lang po talaga sa kanya-kanyang sarili po. Okay. Mahirap po. Buhay po ang kapalit Sir, thank you sir, thank you sir. At nakita na rin natin dito ang PNP, ayan. So iba't ibang ahensya po narito ngayon at lapitan din natin. Salamat po doon sa ating nag-a-assist sa ilaw, Ayan, ating mga investigador ng PNP. Ito na rin po. Sino kayang pwede nating Sir, magandang gabi. Alay po tayo ngayon sa Marinduque News. Oo sir, paano? So bali sir ang natin, ang investigasyon, meron na po ba tayong mga nakuha po ng mga investigasyon na Wala pa eh. Oo. Ongoing pa lang yan. Ongoing pa lang. Oo. Oo. So ano po sir ang gagawin ng ating kapulisan na kapag ganitong may mga insidente, ano po yung although may mga agency tayo na talagang namahala, ano naman po yung part ng PNP pag ganito po may mga insidente ganito? Ang gagawin natin ay re-retrieve natin yung Oo. tutulong tayo para mahanap yung taong nawawala. Yan. So yun din ang part ng PNP. Oo. So ngayon iisa lang yung ating kumbaga goal natin ngayon, mahanap yung biktima, Mahanap, ma-retrieve siya. ma-retrieve. Oo. So siguro sir pag kukuha din po kami ng police report sa inyo pong actually kapag ganito ba sir ang insidente, ang police report ba dito nasa inyo din? Sa inyo rin po nakukuha? Meron nang gumagawa rin kami ng report dito para malaman kung anong yung mga nangyari. Oo. Yung investigasyon. Opo. Sige sir. At siguro sa inyo rin po kami kukuha Opo. Sino ang yung team leader ngayon sir? Si Sergeant Gardin po. Sergeant, pakita natin Sergeant Garde. Hello sir, Oo. Yan ikaw po yung team leader po dito sa insidente. Opo, bale ako Sa po yung PNP. team leader po ngayon sa PNP Maritime po, Maritime Group. Sa Maritime sir kayo? Oo. PNP Maritime. Okay sir. Sir pag sa Buwak area lang po kayo?
Hindi, buong Marinduque po. Ang buong Marinduque, sir. Oo. So bali sir, pag ganito po na masama ang panahon, ano po yung ginagawa po ninyong aksyon sa PNP? Bali ho, sir, nagbibigay kami ng mga information drive. Mhm. Tapos nagbibigay rin po kami ng mga tungkol sa mga ganitong insidente, tsaka yung mga sir, sa ganitong panahon. At nagpapaalala rin po kami sa mga sa ganitong mataas yung alon, hindi namin sila sir pinapayagan at naipag-coordinasyon po kami sa PCG about sa Ayan. mga So sa ibig sabihin kayo po kasi maaaring nagtatanong yung ating mga kababayan, meron na tayong Philippine Coast Guard at meron pa rin tayong PNP Maritime. Ano po? Maaaring nagtataka po yung iba, bakit merong Coast Guard, meron pang Maritime. Ano po yung papel po ng Maritime dito sa ating karagatan naman? Bali sir, environmental law, ayun po yung namin sir. Kami nagpapatupad ng mga kung may nagaganap na illegal na paputok, illegal fishing, sa amin din po, ayun din po yung ginagawa namin. Ayun po yun naman sa part po na yun. Opo. And syempre, pag ganito may mga emergency, nandiyan din po ang Ayan, PNP Maritime. Okay. Sir, thank you. At sa pamunuan din po ng PNP, maraming salamat po. Ano po. Thank you, sir. At siguro yan po muna yung ating pauna na, ayan. Ayan, kita ba ako? Sir, dito iharap sa akin yung ano, yan. Yan. Dito po yung pauna po nating report, ano po, dito sa pangyayari pong ito. So, malakalulungkot man po na balita sa ating mga kababayan ay nais po nating lagi rin pong ipaalala na sa ating mga kababayan, siguro lalo po nating dublihin ang pag-iingat. Isipin po natin, isa lang ating buhay at napakahalaga po nito. At sana po din sa ating mga pamunuan, mga magulang, syempre po yung pong ating mga anak ay lagi rin po nating bantayan. Lagi po natin na siguro ay i-monitor ano man po yung kailang ginagawa, dahil kapag nangyari na nga po yung ganitong sitwasyon, mahirap na po na maibalik. Nakalulungkot po na balita na yung po palang biktima ay hindi po una, yung kapatid niya ay siyang una naging biktima po ng paggalun dito rin po sa barangay na ito. So sabi nga naman po ni Kapitan, hindi na po sila nagkulang ng pagpapaalala. Kaya lang siguro dahil nga po hindi naman po malulook out every day, every time yung ating mga kabataan. Kaya siguro pinapaalala natin sa ating mga kabataan din, sa ating mga kabayan, na pahalagahan po ninyo yung pong inyong buhay. Alam natin na mga panganib, huwag na po nating isuong yung ating sarili sa ganito pong mga pangyayari. Para hindi rin po tayo mabiktima at hindi rin po siguro tayo malagay sa panganib yung ating pong buhay. So sa lahat po ng ating mga kabayan nanonood po ngayon, ito po ang aktual na sinasagawa po na rescue. Hindi, sabi nga po kanina, parang hindi na po rescue dahil alas 4 po nangyari po itong insidente ng paggalunod. Ayun po ay pasado alas 8 na po ng gabi. So maaring sabi nga po nung ating na-interview kanina, search and retrieval operation na po ang isasagawa po. At alas 9 po ngayong gabi ay pansamantalang ititigil po yung pong pag-retrieve o search and retrieval operation at mariresume po ng bandang alas 6 ng umaga. At sa ngayon po, sa ating mga kabayan, malakas pa rin po. Mapapakinggan po ninyo sa inyong monitor, yung pong malakas na tunog ng dagat. Ibig sabihin, malakas pa rin po ang dagat sa mga oras na ito. At delikado po na sino man ay lumusong po dito sa karagatan po. Particular dito po sa Barangay Bunganay, sa bayan po ng Buwak dito sa ating lalawigan ng Marinduque. So manatili po kayo umantabay. Kami po ay magbibigay pa rin po ng kabuuang detalye. Ano ba ang kainatnan ng sinasagawang ito? At ano po ang magiging tawag po dito, magiging mangyayari after po na isagawa nga po itong sinasagawang ito ng ating mga kapulisan at ng kinauukulan. Si PS Brain Perni nanonood po ngayon. Ayan. Sa lahat po nanonood, hindi ko na po mabanggit ang inyong mga pangalan, hindi ko po maisa-isa. Pero ang lagi nating paalala, mag-ingat po tayo, hindi lamang po sa pandemya ng COVID-19, mag-ingat po tayo sa mga panganib po, ng kalamidad, ng ganito pong pangyayari, sapagkat mahalaga po na tayo po ay mag-ingat, ang buhay natin ay ingatan na po natin. So muli po, nagpapasalamat po tayo sa lahat po ng katuwang ng sinasagawang ito na search and retrieval operation sa
biktima nga po ng pagkalunod dito po sa bayan po ng Buwak, particularly dito po sa bayan po ng Bunganay. Ang MDRRM mo ng Buwak, ang Coast Guard, ang PNP, Maritime, ang pamunuan po ng sangguniang barangay ng Barangay Bunganay, ang sino ba yung nakita natin dito kanina? Mga NGO, ano po, at saka po mga iba pang mga counterpart. Ang Bureau of Fire, dito rin po sila. Ano po, salamat po sa inyo pong lahat at nakalulungkot man po ay lagi po nating tandaan na mag-iingat po tayo. Muli ako po ang inyo pong tagapagbalita ngayon pong gabing ito. Ako po ang inyo pong kabayan Adrian Rosales, live buhat po dito sa Barangay Bunganay, bayan po ng Buwak, nag-uulat. Magandang gabi, stay safe, stay healthy, ingat po tayo palagi, kabayan. Bye-bye.